Ako ang inyong Lolo Pael at ito ang aking kwento. Kaibigang Aso. Ano to pa? Collar? Kilua? Teka. Favorite anime ko to ah. Ba't nakalagay to dito? Napasimangot si Ken habang nakatitig sa hawak na regalo. Yun ang laman ng maliit na box na bigay daw ng Lolo Simon niya para sa kanyang kaarawan. May pangalan nga ng favorite anime character ko. Anuin ko naman tong collar. Ilalagay ko sa leeg ko. Walang nagawa si Ken kung hindi ang mapanguso na lamang. Marami na siyang kaibigan na dumating. Marami na ding regalong natanggap mula sa mga ito. Pero isa lang ang lagi niyang inaabangan. Yun ay ang regalo ng kanyang Lolo Simon. Palagi kasi nitong binibigay ang mga hinihiling niya dito. Itong huli ay gusto niya ng Nintendo dahil naboboring na siya sa kaka-computer. Ang gusto niya ay yung nadadala niya kahit saan. Nakatanaw lang siya sa kalsada nang makita ang pamilyar na kotseng paparating. Andiyan na si Lolo Simon. Pa! Nandiyan na si Lolo! Habang tumatakbo papunta sa gate ay walang tigil ang sigaw niya. Excited na siyang buksan ang regalo niya at ipagmalaki yon sa mga kaibigang naroon. Pakiramdam niya kasi kapag ganoon ay siya talaga ang bida, na yun ang kukumpleto sa birthday niya. Lolo, ang tagal mo naman eh. Ikaw talaga, bakit pa ako ang hinihintay mo ha? Ayan at ang dami mong kaibigang bisita oh. Dapat ini-entertain mo sila o kinakausap kaya, hindi ba? Lo, gagawin ko naman po yun eh. Nasaan po pala yung regalo nyo? Nakangiti pa siya habang nagniningning ang mga mata. Panay din ang sulyap niya sa loob ng sasakyan pero wala siyang nakitang box ng regalo doon. Regalo? Hindi ba't pinadala ko na sa papa mo? Biglang nanamlay si Ken sa narinig. Ang masaya niyang aura ay agad napalitan ng lungkot. Ay sus na batang ito, hindi na mabiro. Andon, nasa likod ng sasakyan. O dahan-dahan at baka mabagsak mo ha. Parang nagdahilan lang nang biglang sumigla ulit ang boses at mukha ni Ken pagkarinig sa sinabi ng kanyang lolo. Tumakbo siya sa likod ng sasakyan at binuksan ang compartment. Isang box ng karton ang bumungad sa kanya. Wala din itong cover man lang. Gusto nang maiyak ni Ken sa inis na nararamdaman. Malakas ang kutob niya na pinaglalaroan lang siya ng lolo at papa niya. Na baka pinaprank lang siya ng mga ito dahil uso naman talaga yon sa social media. Magdadabog na sana siya at hahampasin ang box nang biglang may tumunog na nanggaling doon. Para yung ingit ng isang hayop. O ano? Nabuksan mo na ba? Nagulat pa si Ken nang maramdaman ng kanyang lolo na umakbay sa kanya. Ano po ba yan, Lo? Bakit hindi mo tingnan? Agad naman binuksan ni Ken ang box at sa loob noon ay nakalagay ang isang tuta. Ha? Puppy? Yep, a golden retriever puppy. Surprise! Pero walang naging reaksyon si Ken. Hindi niya alam kung magiging masaya ba siya o ano. Agad tumayo ang tuta nang makita siya at dinilaan pa nito yung kamay niyang nakahawak sa karton. Sige na, kunin mo na si Kilua. He's yours now. May kumpanyo ka na palagi sa mga online games mo. Pero Lo, hindi naman ako marunong mag-alaga ng tuta eh. Pero ginulo lang ng lolo niya ang buhok niya at niyakag na siya papunta sa bahay nila. Matututunan mo din yon. Ikaw pa ba fast learner ka kaya, di ba? Disappointed si Kendall, hindi niya natanggap ang hiniling niya. Yun ang unang beses na pumalya ang lolo niya sa pagtupad ng kahilingan niya. Pero iba din naman ang sayang nararamdaman niya nang tuluyang makarga ang tuta.
Humimlay pa ito sa mga braso niya nang kargahin niya. Hindi niya inaasahan na dudumugin siya ng mga kalaro at kaibigan nang makita ng mga ito si Kilua. Kahit sila ay nakukyutan, lahat ay gustong hawakan at kargahin ng tuta pero agad yung nilayo ni Ken sa kanila. Uy, ano ba kayo? Mabubugbog naman siya kung lahat kayo ay kakargahin siya. Sumang-ayon ang iba pero yung iba ay nagpupumilit pa din. Sa inis ay nagdesisyon si Ken na ilapag na lang yon sa sahig at hayaang maglakad-lakad. Ikinabit niya din dito ang collar na para pala dito. Yung mga kaibigan niya na matagal ng pet lover ay nakipaglaro pa kay Kilua. Nag-enjoy ka ba ngayong birthday mo, Apo? Okay naman po. Bakit mukhang hindi naman? Dahil ba sa gift? Medyo pulo. Kala ko kasi Nintendo yung ibibigay niyo sa akin eh. Pwede naman kitang bilhan anytime ng gusto mong regalo. Gusto ko lang maging memorable sa'yo kung kailan dumating si Kilua. Bigla ay nakaramdam ng labis na excitement si Ken. Dahil nagbibinata at hindi pa naman matured, ang isip niya noon ay nakapokus sa pagpapasaya sa kanya. At yun ay ang paglalaro sa bagong Nintendo. Talaga po, Lo? Kailan naman po yun? Siyempre, hindi naman basta-basta nakukuha ang isang bagay. Alam mo naman yun, hindi ba? Tumango si Ken bilang tugon. Sanay naman siya sa mga tasks na kailangang tapusin bago matupad ang mga hiling niya. Handa siyang gawin anuman ang ipag-uutos ng kanyang lolo, makuha lang ang pinakakaasam na laruan. Simple lang naman ang gusto ko, Apo. Sana ingatan at alagaan mo si Kilua. Laruin mo siya madalas at ilabas-labas. Yun lang po ba, Lo? Tumango ang matanda at kumiti. Napangiti na din si Ken. Sa isip niya ay napakadali naman pala ng nais nitong ipagawa sa kanya. Kahit hindi kasi sabihin ng lolo niya, ay gagawin niya naman yon. Ganun kasi ang nakita niyang ginagawa ng mga kaibigan niyang pet lover sa aso o pusa nila. Sige, Lo, deal! Kapag nakita kong maayos mong naalagaan si Kilua, sa Pasko ay matatanggap mo ang wish mong Nintendo. Sa labis na tuwa ay napasuntok pa sa hangin si Ken. Nilapitan niya si Kilua at niyakap ito. Kilua, ikaw behave ka lang dapat para lagi tayong maglalaro at lalabas para mamasyal. Parang nakakaunawa namang tumahol si Kilua at dinilaan pa ang pisngi niya. Binitbit niya ito sa kamuling nakiupo sa kanyang lolo. Nang gabing yon ay sa kandungan na niya natulog si Kilua. Ilang araw pa ang lumipas at naging mas malapit na si Ken sa kanyang alaga. Sa kwarto niya na din ito natutulog madalas at kung minsan ay tumatabi pa sa kanya. Isang araw habang masayang naglalaro ng online game ay sumampa sa kandungan niya si Kilua. Naupo ito ng paharap sa kanya na parabang may gusto itong sabihin. Kilua, ano yun? Teka, bakit ka ba nandyan sa gitna Hindi ko tuloy makita yung nilalaro ko Pero umungol lang ito ng mahina saka iniuntog ng marahan ng ulo sa baba niya. Kilua, rank game to. Bawal ako umalis. Mamaya, lalabas tayo, okay? Nang maalala niya, kahapon niya pa sinabing igagala niya ito pero hindi naman yun natuloy. Hinaplos niya ang ulunan ni Kilua at hinalikan ito habang tutok pa din sa monitor ng computer ang kanyang mga mata. Nang tingnan niya ulit si Kilua ay nakatitig pa din ito sa kanya. Napabuga siya ng hangin at napangiti na. Nang gawin niya yon ay agad bumaba si Kilua mula sa kandungan niya at nagsimulang kumilos na mabilis ang buntot nito. Senyales na masaya ito at excited sa isang bagay. Ikaw talaga, hindi obvious na excited ka, no? Bumaba pa siya sa level nito at hinaplos ang likuran nun. Sorry Kilua,
Nakapangako pala ako sa iyo kahapon. Promise, babawi ako sa iyo ngayon. May snacks ka na. Maggagala pa tayo. Basta, wag mo ako papupulutin ng poop mo sa harap ng maraming tao ha. Napahigikik pa siya sa naiisip na posibleng mangyari. Hiling niya na sana ay huwag niyang danasin ng ganon. Gayunpaman ay magdadala pa din siya ng gloves at wet wipes in case na magka-emergency. Nang makuha niya ang leash at pack ng snacks nito, ay nagsimula na din siyang maglakad-lakad. Favorite spot ni Kilua ang madamong bahagi ng park malapit sa bahay nila. Doon din kasi sila madalas maglaro at magharutan. Tingnan mo yung mga tuta nila oh. May mga damit pa. Nagagandahan ka din ba sa kanila, buddy? Pero parang hindi siya naririnig ni Kilua. Nasa mga babaeng tuta sa kabilang side ng park ang atensyon nito. Ginulo na lang ni Ken ang ulunan nito at napangisi. Di yata't may pagkakapareho sila ni Kilua pagdating sa mga babae. Ilang buwan ang matuling lumipas at dumating na ang Pasko. So, sa tingin mo kaya Nintendo ang makukuha mong gift? Alam mo Lo, hindi naman din ako makakapaglaro na maayos eh. Masyado kasing pa-baby tong si Kilua. Dinaig pa ang girlfriend. Gusto laging nasa kanya yung attention ko eh. Natawa ng mahina ang lolo niya sa kanito hinaplos si Kilua na noon ay nasa kandungan niya na naman. Mukha nga po. Abay, ayaw na yatang humiwalay sa'yo nito. Namulag na nga eh. Baka kahit mas malaki na sa akin to eh, magpapakarga pa din. Wala nga akong kapatid na inaalagaan. Kaya pala, may mas baby pa na darating. Di, ayaw mo na ng Nintendo. Kung nakabili na po kayo, syempre kukunin ko na. Pero kung wala, magre-request na lang po sana ako ng mas malaking kama. Kulang na lang kasi ako na yung matulog sa lapag eh. Pinapabili mo talaga akong bata ka. Hayaan mo, pagagawa ko kayo ng higaan nitong si Kilua ha. Tuwang-tuwa namang tumango si Ken. Natanggap niya pa din ang Nintendo na hinihingi niya, pero hindi na ganun ang sayang nararamdaman niya. Ang totoo ilang buwan na din siyang lelo sa paggamit ng computer at gaming platform. Mas madalas ay si Kilua ang kasama niya. Lumalabas sila, naggagala. Kapag nasa bahay naman ay nasa kwarto lang sila, nakahiga o naghaharutan. Kilua, buddy! May pasalubong ako! Pero walang lumabas na Kilua mula sa kwarto niya, kaya pumalakpak pa siya ng 3 beses. Sinabayan niya din yon ng pagtawag sa pangalan nito. Doon pa lang ay may asong sumalubong sa kanya. Dinamba siya nito pero agad niya itong nasalo at kinarga. There you are! Kala mo ha, di mo na ako mapapatumba ulit. Sa ulo niya na ang galaw ni Kilua. Para itong bata na gusto siyang talunin sa isang bagay. Nung una ay muntik pa siyang mabagok dahil sa pagdamba nito sa kanya. Mula sa kung saan kasi ay bigla na lang itong lilitaw at tatalunan siya. Hindi ko maintindihan ang sarili ko, Kilua. Ang bilis ko magalit. Ikaw lang ang nagpapakalma sa akin eh. Buti na lang nandiyan ka. Dinilaan naman ni Kilua ang mga kamay niya na parabang naiintindihan nito ang nararamdaman niya. It's been a long day without you, my friend. And I'll tell you all about it when I see you again. Kasabay niyang kumanta si Kilua. Umuungol ito sa tunog at haba ng kinakanta niya. Isa ang pagkanta sa musikang yon ang paborito nilang bonding tuwing nasa kwarto lang. You've come a long way from where we begin. Nang subukang abutin ni Kilua ang bibig niya ay napatigil siya. Yun ay dahil ito pala ang magpapatuloy ng kanta.
Umungol ito ng mahaba at pagkatapos ay parang proud na proud itong tumitingin sa kanya. Hanep, singers ka pala talaga, buddy. Pwede na ba tayong mangharana? Tumahol naman ito at saka muling umungol ng medyo mahaba. Natawa na siya dahil pakiramdam niya ay may taglay ding yabang ang alaga niya. Nakuha yata nito sa kanya ang pagiging bida-bida. 17 years old na siya at ilang taon na din niyang nararamdaman ang pabago-bago ng mood. Pero dahil lalaki kaya madalas ay sinosolo niya ang lahat. Nahihiya siyang magsabi sa magulang o mga kaibigan na takot na mahusgahan. Tanging si Kilua lang ang nakakausap niya at napagsasabihan ng mga rants sa buhay. Wala ka bang planong bigyan ng kapareha tong si Kilua, apo? Ay, ayoko lo. Sapat na sa akin si Kilua. Gusto kong maibigay lahat ng needs niya. Siya pa nga lang halos wala nang matira sa allowance ko . Paano kapag, alam mo na? Po? Ano pong alam ko na, lo? Hindi ba naghahanap ng kakastayin tong si Kilua? Napakamot sa batok si Ken. Alam niyang kailangan nga yun ng alaga. Nitong buwan nga lang ay hindi isang beses nitong sinubukang kastahin ang tuhod niya kapag nakaupo siya sa swivel chair. O kapag nakaupo siya sa kama at nakatalikod dito. Namamalayan niya na lang na nasa likuran niya ito at parang naghahanap ng kapareha. Nakahanap na po ako ng mga nagpapastadlo. May mga gusto namang magpalahay kay Kilua. Ang sabi bibigyan na lang ako ng tuta pero sabi ko naman, okay lang kahit wag na, basta't makaraos lang si Buddy. Mabuti naman kung ganon. Ikaw ba? Lo naman Malakas na napahalakak ang lolo niya nang mag-walkout siya. Maging siya ay natatawa habang napapailing. Hindi talaga siya komportableng pag-usapan ng ganong bagay lalo pa sa lolo niya. Kapag nag-uusap nga tungkol sa ganoong bagay ang mga tropa niya ay umiiwas na siya bigla. Ilang taon pa ang lumipas. Tuluyan nang nakalimutan ni Ken ang gaming world. Madalang na siyang maglaro dahil kinaburingan niya na din yon sa katagalan. Mas naging malalim pa ang sama nila ni Kilua. Sa loob ng mahabang taon ay ito na ang nagsilbi niyang kapatid at tunay na kaibigan. Ano sa palagay mo, Buddy? Maganda siya, di ba? Ano, boto ka ba kay Yuri, ha? Sa gulat niya ay dinilaan ni Kilua ang ibabaw ng cellphone niya kung saan niya pinapakita ang larawan ng profile picture ni Yuri sa Facebook. Talaga? Go signal na ba yan, ha? Ibinaba ni Kilua ang ulo sa higaan at tiningnan siya. Pakiramdam ni Ken ay willing naman si Kilua na magdagdag siya ng tao sa buhay nila. Ilang buwan pa ang lumipas at sinama niya si Yuri sa bahay nila. Madalas ay dalawa lang sila ni Kilua ang naiiwan sa bahay. Busy sa business ang parehong magulang ni Ken, kaya ng araw na yon ay si Kilua lang ang nadatnan nilang nasa bahay. Ni hindi ito tumahol nang makita si Yuri kahit unang beses pa lang nila yung pagkikita. Siya pa si Kilua? Finally! Hey, buddy! Meet Yuri. Natatandaan mo ba siya? Masayang nagpayakap si Kilua kay Ken at pagkatapos ay kay Yuri naman ito lumapit at tila naglalambing. Pagwe-welcome siguro nito yon sa girlfriend niya. Nang gabing yon ay kasama nilang kumain ng dinner si Kilua. Nagulat pa sila nang sa lapag ito matulog at hindi sa kama ni Ken. Parang alam ni Kilua na dito ka matutulog . Pinang-aasawa ka na yata ng alaga mo, love. Tingin mo, love? Hindi kaya nagtatampo lang siya? Pinuntahan ni Ken si Kilua sa lapag pero nakita niyang nahihimbing na yon. Wala namang bakas ng may tampo ito. Siya nga lang siguro ang hindi komportable na kusang humihiwalay sa kanya ng higaan si Kilua.
Hinaplos at hinalikan niya lang ito sa ulo at pagkatapos ay bumalik na sa higaan niya. Buddy, tingin mo ayos lang na may boy best friend si Yuri? Nagsiselos kasi ako kay Renzo eh. Parang mas close pa siya sa girlfriend ko kaysa sa akin eh. Umungol si Kilua at inalo siya nito. Ayos lang naman ako. Siniguro naman ni Yuri sa akin na best friend lang daw talaga niya si Renzo. Yun din naman yung nararamdaman ko eh. Pero iba kasi ang kilos ni Renzo, buddy. Alam mo naman tayo mga lalaki, ramdam natin kung ano yung kahulugan ng ginagawa ng kapwa natin lalaki, di ba? Muling umungol si Kilua pero sa pagkakataong yun ay dinilaan na siya nito sa mukha. Oo na, sige na. Hindi na nga po mag-aalala. Hayaan mo, hindi ko na pakakawalan si Yuri. Itatali na natin siya. Okay ba yun sa'yo? Sa pagkakataong yun ay malakas na tumahol si Kilua na parabang sang-ayon ito sa mga plano niya. Natawa na lang siya at niyakap ito. Maya-maya pa ay naghaharutan na silang dalawa. 2 taon ang matuling lumipas. Tagumpay na naalok ng kasal ni Ken si Yuri hanggang sa tuluyan silang naikasal. Si Kilua ang nagsilbing best man ni Ken at walang nakapigil sa kanyang gawin yon. Isa na yata ito sa pinakamasayang parte ng buhay ko, Kilua. Salamat at nakisama ka ha. Ang tikas mo dun kanina ha. Mas pogi ka pa nga yata sa akin eh. Pero sa pagkagulat niya ay tinulugan na siya ng alaga. Napailing na lang siya at nangiti. Hinalikan niya pa ito bago lumabas ng silid nila. Kailangan niyang umalis ng 3 days para sa honeymoon nila ni Yuri at aminin niya man o hindi ay nalungkot din siyang iwan niya si Kilua ng ganoon katagal. Pasensya ka na at napatawag ako ha. Nag-aalala na kasi ako apo eh. Maghapong hindi ko makain si Kilua. Matamlay tapos nasa pintuan lang nakaabang. Hinihintay yata ang pagdating mo eh. Po? Naku paano po kaya yan lo? Hindi ko rin alam eh. Kahit sinong magpakain sa kanya ayaw talaga. Sige po, kakausapin ko po si Yuri kung pwede na kaming umuwi ngayon. Ganun ba? Nakakaya naman sa inyo pero wala talaga akong magagawa apo. Pasensya na ha. Lo, ayos lang po yun. Nakapag-stay na naman kami ng 1 night dito eh. Ang 3 araw sa ng bakasyon ni Ken ay naging 1 araw na lamang. Habang pauwi ay laman ng isip niya si Kilua. Hindi niya maiwasang mag-alala. Mabuti na lang at maunawain si Yuri. Ito pa mismo ang nagmamadaling makauwi sila. Madaling araw na nang makauwi sila. Nasa pintuan pa din si Kilua na agad tumayo nang makita sila. Dinamba siya nito at walang sawang pinagdidilaan ang mukha niya. Habang yakap ito ay ramdam niya ang panginginig ng katawan ni Kilua. Marahil ay dahil sa gutom. Tuluyan na siyang naluha. Ano ka ba naman buddy? Bakit hindi ka kumain ha? Tingnan mo nanginginig ang katawan mo. Umungot lang ang aso at hindi mapakali. Halatang sobrang namiss siya nito. Uuwi naman kami. Halika na, kain na tayo ha? Maging si Yuri ay naiiyak na din sa tagpong sumalubong sa kanila. Sinabayan nila sa pagkain si Kilua kahit madaling araw na. Kita nilang gutom na gutom talaga ito. Habang pinapanood si Kilua ay nagkatinginan silang mag-asawa. Wala mang usapan ay batid nilang parehas na ayaw na nilang maulit pa ang pangyayaring yon. Na hindi na nila ulit iiwan si Kilua ng ganoon katagal. Sa bahay na nila tumira si Yuri simula noon. Ipinagkatiwala na din ng mga magulang ni Ken sa mag-asawa ang bahay at nanirahan na lamang ang mga ito sa bayan. Talaga? Buntis ka? Ang ganda naman balita niyan, love. Kaya nga parang ramdam nga din ni Kilua. Lagi siyang nakadikit sa tiyan ko eh. Malakas talaga pakiramdam niyan, love. O sige, maaga akong uuwi.
May gusto ko bang kainin? Wala eh. Ang totoo, wala talaga akong gana. 3 buwan na maselan ang naging paglilihi ni Yuri. Sa loob ng mga buwan na yon ay lagi lang sa tabi nito si Kilua, lalo na kapag nasa trabaho si Ken. Hanggang sa makapanganak si Yuri, kahit malaking aso ay natural na ang pagiging playful ni Kilua. Nang dumating si Kenji sa bahay nila ay sobrang kalmado lamang ito. Tinitingnan lang nito si Kenji ni hindi ito tumatahol sa loob ng bahay. Love, kumusta si Kilua kay Kenji? Hindi niya naman ba hinaharot ng sobra? Hindi. Para nga siyang kuya eh. Lagi niyang bantay si baby. Muling sinulyapan ni Kenji ang natutulog na alaga. Nasa ibaba ito ng crib ni Kenji. Isa yata ang ganoong tanawin na nagpapasaya sa puso niya. Hindi niya akalain na tatagal si Kilua sa kanya ng almost 10 years. Matanda na ito kung tutuusin pero masigla pa din at malakas. Siguro'y dahil sa mga taong nadadagdag sa buhay nila. 6 na buwan ng matuling lumipas. Nakakaupo at nakakagapang na si Kenji. Madalas na rin itong nilalaro si Kilua na nooy kayang-kaya namang sabayan ang kulit ng baby. Buddy, come on, lalabas tayo sandali. Pero hindi siya pinansin ni Kilua. Muli itong nahiga at hinayaan si Kenji na sampahan siya. Teka nga, ayaw mo na ba akong kalaro, ha buddy? Pumalakpak siya ng 3 beses. Doon mabilis na tumayo si Kilua at lumapit sa kanya. Ang akala niya ay lalabas na sila pero kinuha lang ni Kilua ang bola sa kamay niya. Yun ang madalas nilang laruin sa park at ibinigay niya yun kay Kenji. Tuluyan ang natawa si Ken. Nilapitan niya ang anak at si Kilua. Imbis na lumabas ay nagkasya na lang siyang laruin ng dalawa ng sabay sa sala. Maging si Yuri ay namamangha pa din sa araw-araw na pinapakitang pagmamahal ni Kilua sa kanyang anak. Pero isang araw, isang tawag mula kay Yuri ang gumimbal kay Ken. Nasa trabaho siya noon at saktong break time nang makatanggap siya ng tawag mula sa asawa. Oh, napatawag ka, love. Teka, umiiyak ka ba? Anong nangyari? Love, si Kilua nawawala. Anong nawawala? Baka nandyan lang yun. Mahilig kasing magpahangin yun sa likod bahay eh. Tiningnan mo na ba doon? Kanina pa siya nawawala pag alis mo. Ano? Tanghali na. Hindi pa ba bumabalik sa loob ng bahay? Hindi eh. Andito si Lolo, kausapin mo. Apo, kanina pa kami naghahanap. Nangulit na ako sa barangay para tulungan ako. Pero wala talaga siya eh. Nagsimula ng mangamba si Ken pero hindi siya nagpahalata. Sa park po, baka nandun lang siya. Wala din doon. Hindi naman daw lumalabas yun ng matagal, sabi nitong si Yuri. Madalas nga daw nandito lang yun kasama ng apo ko sa tuhod, hindi ba? Opo. Nagpahinga na yung mga tanod kasi mainit na daw at tanghali na din. Maghintay na lang muna daw tayo dahil baka naligaw lang. Pero lo, sobrang init. Isa pa, hindi sanay si Kilua sa public lalo na kung hindi ako kasama. Hindi yung basta aalis eh. Hayaan mo na. Pagkatapos ng tanghalian lalakad kami ulit ha. Wag na po, uuwi na lang po ako lo. Ako na maghanap sa kanya. Pahinga na po kayo dyan at wag na magpainit baka mamaya ma-heat stroke kayo. Habang nagliligpit ng mga gamit ay parang wala sa sarili si Ken. Hindi na din siya kumain ng tanghalian dahil pakiramdam niya ay inagaw ng nerbiyos ang gutom niya kanina lang. Hindi mo namang gawaing umalis ng bahay, buddy. Saan ka ba nagpunta? Matapos magpaalam sa sekretary niya ay dali-dali na din siyang umuwi. Sa daan palang papunta sa bahay nila ay mabagal na ang pagtakbo niya sa dalang sasakyan. Kaliwat kanan ang tingin niya. Umaasang matatanaw si Kilua sa kung saan.
Bumaba din siya sa park at naglibot doon habang pumapalakpak at tinatawag ang pangalan ni Kilua, pero nabigo siyang makita ito doon. Umuwi siyang laglag ang balikat. O apo, nakita mo ba siya sa daan papunta dito? Ang iniisip ko baka nagpunta sa opisina mo. Minsan mo na siyang nadala doon, di ba? Opo, Lo. Pero gaya po ng sabi niyo kanina, hindi po lalabas si Kilua dahil hindi siya sanay sa matao at maraming sasakyan ng lugar eh. Magpapanik po yun. Teka, hanapin ko na lang po ulit sa paligid ng bahay. Muli niyang ginawa ang paraan niya sa pagtatawag kay Kilua. Pero namanhid na lang yung kamay niya ay wala pa ding lumalabas na Kilua. Halos panghinaan na siya ng loob. Bukas daw yung gate paglabas nitong si Yuri kanina para hanapin si Kilua. Ho? Paano mangyayari yun? Lagi naman naming nilalak yun pag nakaalis na ako. Kaya nga, isa pa yan sa pinag-aalala namin. Kung may CCTV lang sana kayo sa paligid ng bahay Hindi ko na po naisip yun, Lo Kasalanan ko to Sana'y sinecure ko ang bahay at ang pamilya ko. Apo, wala kang kasalanan. Isa pa mapagkakatiwalaan naman kasi ang mga tao dito sa atin. Nakakapagtaka lang kasi wala din daw nakakita na lumabas si Kilua. Nais nang maiyak ni Ken sa kabang nararamdaman para sa alaga. Gayunpaman ay nilabanan niya yon. Wala pa naman 24 hours. Naniniwala siya na babalik si Kilua sa kanila dahil hindi nito kayang hindi siya makita na matagal. Pero lumipas na ang magdamag at ang buong maghapon kinabukasan. Wala pa ding Kilua na bumabalik sa kanila. Diyos ko, nasa na kaya si Kilua, love? Shh! Tahan na. Hindi makakabuti sa iyo na nai-stress ka. Hahanapin ko siya, okay? Ibabalik ko siya dito. Tumungo naman si Yuri pero panay pa din ang singhot nito. Sinisisi niya ang sarili dahil hindi niya namalayang bumukas ang gate at nakalabas si Kilua. Kung talagang may nagbukas ng pintuan bago nakalabas si Kilua, ibig sabihin magnanakaw yun o masamang loob. Mahalaga sa akin na buhay kayo ni Kenji, love. Kaya wag mo nang sisihin ang sarili mo. Gabi ng sumunod na araw ay may kumatok sa bahay nila. May nakita daw na aso sa ilalim ng tulay papuntang bayan. Mabilis na nagtungo doon si Ken pero hindi niya inaasahan ang nadatnan. Kilua? Hindi. Baka hindi yan yung aso ko. Tanggi niya nang makita ang sakong puti na namula na dahil sa dugo. Aso daw ang nasa loob noon at isa daw yung golden retriever base sa kabuuan nito. In denial si Ken at ayaw niya na din sanang tingnan yun pero kinakailangan. Nang buhatin ng sako ay lumaylay mula sa loob ang putol na buntot nito. Napailing si Ken. Nanlalamig na ang buo niyang katawan. Hindi pwedeng ikaw yang Kilua. Hindi ikaw yan. Ngunit kahit anong tanggi pa ang gawin niya, nang ilabas sa sako ang bangkay ay halos mapalod na siya sa lupa. Tahimik na bumagsak ang mga luhang kanina niya pa pinipigil. Kumpirmado, si Kilua nga yun. Hindi lang dahil sa name tag nito at collar na suot pero dahil kilala ito ni Ken. Hindi. Diyos ko. Hindi ito totoo. Ang nangyari sa iyo, buddy. Kilua. Hindi malaman ni Ken kung yayakapin ba ang alaga. Puno ng dugo ang katawan nito at hindi na din makilala ang muka dahil yun ang nabugbog. Malamig na ito at matigas na din. Ang totoo ay nilalangaw na nga daw ito kanina nang may makakita dito. Panaginip lang ito, di ba? Mamaya paggising ko,
makikita kita sa tabi ko. Yayakapin pa kita. Halikan. Maglalaro pa tayo, buddy. Pupunta pa tayo sa park kasama ni Kenji. Kapag nakakalakad na siya. Buddy, hindi ko alam kung kakayanin ko to. Kaya, gisingin mo na ako, ha? Natutulog lang ako, nananaginip. Gisingin mo ko, buddy. Subalit nagising si Ken sa isang mapait na realidad. Wala na talaga si Kilua at nasa harapan niya ng mga sandaling yon ang urn nito na pinalagay niya pa sa isang muebles na lalagyan. Sa balikat niya ay nakasandalang asawang mugto ang mga mata. Sa loob ng ilang araw ay halos sabay silang umiiyak ni Yuri. Hindi nila matanggap ang nangyari sa nag-iisa nilang alaga. Pinacheck na nila ang CCTV na malapit sa tulay kung saan natagpuan si Kilua. Pero isang itim na van na walang plate number lang ang naghagis ng sako mula doon. Wala pa din bang balita sa may-ari ng van na po? Umiling si Ken at marahas na bumuntong hininga. Mukhang malabo na pong mahanap pa yung mga yun, Lo. Tinapat na kami ng pulisya eh. Wala silang mahanap na trace kung saan at sino ang may-ari ng sasakyan. Marahas na napabuntong hininga ang lolo niya. Kitang-kita niya din sa mga mata nito ang labis na lungkot. Simula ng araw na mawala si Kilua ay parang naging tahimik na masyado ang loob ng bahay nila. Wala nang madalas na sumasalubong sa kanya ng damba sa pintuan pa lang. Kasabay pa noon ay ang panghihina na din ng kanyang lolo Simon. Naglabas-pasok ito sa ospital dahil sa sakit sa baga. Nagdoble-doble ang sakit na nararamdaman ni Ken. Pakiramdam niya ay hindi na nga niya yung kakayanin. Love, isipin mo naman kami ni Kenji. Kailangan ka din namin. Sorry, love. Sorry kung kailangan mo akong makita sa ganitong kalagayan. Sobrang hirap lang talaga eh. Sumasakit na ang dibdib ko sa lungkot. Hindi ko na din alam kung paano pa sasaya ulit ng totoo. Love, si Kenji. Kami ni Kenji. Oo, tama ka, love. Hayaan mo. Magpapakatatag ako para sa pamilya natin. Sa ngayon, kailangan ko lang siguro ng oras para makapag-adjust. Love, 11 years. Ganun katagal ko siyang kasama eh. Naiintindihan ko, love. Naiintindihan ko. May mga araw pa din na magigising si Ken at tatawagin si Kilua. Pero kalaunay marirealize niyang wala na nga pala ito. Mapapayak na lang siya ulit at muling aayusin ang sarili para magsimula sa panibagong umaga. Isang araw, habang nasa sala sila ni Kenji ay napansin niyang nakataas sa mga kamay nito sa ere at parang may kung anong hinahaplos sa hangin. Hindi niya yon pinansin. Maging ang nakakahawa nitong hagikik na parang may kalaro ito at inakala niyang normal lang dahil sa edad nitong 3 taong gulang. Love, madalas bang maglaro mag-isa si Kenji? I mean, tumawa mag-isa? Oo, kahit sa kwarto niya ganyan siya eh. Baka may angel na nakikipaglaro sa kanya. Di ba ganun daw yon? Nagkibit balikat lang si Yuri. Kahit 3 taon na? Oo, may imaginary friend pa nga ako ng ganyang edad ako eh.
Feeling ko, yun din yung guardian angel ko na nakikipaglaro sa akin. Napangiti na lang si Yuri at nagpatuloy na sa pagluluto. Love, si Lolo nga pala. Pwede bang dito muna siya? May nurse naman siya eh. Napansin ko lang kasi mas lumalakas siya kapag nakikita niya si Kenji. Oo naman, love. Mas okay nga yun eh. Mamomonitor natin siya. Hanggang sa dumating ang pandemic, na stay at home si Ken gayon din si Yuri. Sa awa ng Diyos ay kasama na nila si Lolo Simon at hindi na inabot ng lockdown sa ospital. Naging maayos naman ang mga sumunod nilang araw. Pero naging simula din yun para mapansin ni Ken ang kakaibang kilos ng kanyang anak. Gabi nang dadalan sana ng gatas ni Ken ng anak sa kwarto nito. Pagpihit niya ng seradura ay narinig niya itong tila humihimig ng isang pamilyar na tunog. Kanta namin yun ni Kilua. Kinilabutan si Ken. Paborito niya ang kantang yon pero hindi niya pa naman yon napaparinig sa anak. Napalunok siya ng maraming beses. Nang silipin niya si Kenji ay para itong may pinapatulog sa kandungan nito. Pinuno niya ng hangin ng dibdib bago pumasok. Ipinaskil niya ang masayang ngiti sa labi at saka iniabot sa anak ang gatas nito. Tama ba yung narinig ko? Kumakanta ka, anak? Tumango naman si Kenji at ngumiti. Sinabi pa nito na favorite niya yung kanta. Favorite? Favorite song mo yun? Tumango ulit si Kenji. Siguro pinapatugtog ni Mami yung song na yun kaya mo naging favorite, no? Pero umiling si Kenji. Lalo lang napuno ng kuryosidad ang isip niya. Nang matapos na ni Kenji sa pag-inom ng gatas ay nahiga na ito at pumikit. Dahil doon kaya hindi na siya ulit nagtanong. Iginala niya ang paningin sa paligid. May hinala na siya sa isip pero nag-aalala siya na baka dala lang yun ang pagkamis niya kay Kilua. Hindi pa din kasi naghihilom ang sakit ng pagkawala nito. Natakpan na lang yon ng sayang dulot sa kanya ni Kenji. Paglabas niya ay tinanong niya si Yuri tungkol doon pero hindi naman daw siya mahilig magpatugtog ng ganon. Puro educational videos at mga earth documentaries lang daw ang ipinapanood nito kay Kenji. Ken, apo, napapansin ko madalas nagiging iyakin si Kenji. Siguro'y dahil hindi na din siya nailalabas ng bahay. Kaya nga Pulo pasensya na kayo ha. Nabubulaho kayo dahil sa iyak niya kahit sa madaling araw. Hayaan mo po. Paggagawan ko ng soundproof yung kwarto niyo para nakakapagpahinga kayo ng maayos. Ay, hindi na kailangan. Masaya ako na naririnig ang boses ng apo ko kahit pa iyak yan o tawa. Hindi ako magsasawang pakinggan yon. Nangiti naman si Ken sa sagot ng kanyang lolo. Pero maya-maya lang ay sumeryoso ito. Huwag mo sanang mamasamay ng itatanong ko ha. Ayaw mo bang mag-alaga ng aso o pusa para may kalaro naman si Kenji? Ganyang ayaw niyo pa siyang sundan sana bigyan niyo siya ng makakasama. Alam mo yung pakiramdam ng nag-iisa lang, hindi ba? Napayuko si Ken. Alam niya kung gaano yung kalungkot. Pero sa kung anong dahilan ay ayaw niyang mag-alaga ulit ng kahit anong hayop. Nadala na siya sa nangyari kay Kilua at ipinangako niya sa sarili na hindi na mauulit ang ganoong kasakit na pakiramdam. Habang si Yuri naman ay ayaw pang sundan si Kenji. Ang nais nito ay makarecover muna ng husto. Ang plano nila ay baka after 10 to 15 years pa. Kapag kaya na ni Kenji ang sarili niya at nasiguro na nilang sapat ang atensyon na binibigay nila dito. Apo, hindi masamang magmahal at mag-alaga ulit ng hayop.
Ganun talaga ang isang genuine na pagmamahal. Ang kalakip noon ay matinding sakit. Pero ang mahalaga naman ay ang masasayang alaalang nabuo nyo, hindi ba? Tumango na lamang si Kenji at malungkot na ngumiti. Siguro Lo, sa tamang panahon. O sige na po, malalim na ang gabi. Magpahinga na po kayo. 4 na taon na si Kenji nang mapansin nilang mag-asawa na lumalala ang tantrums nito. Nung unay inakala nilang sa boredom lang. Kahit papaano naman ay sinubukan nilang gawin ang lahat ng paraan para hindi mabakante ang anak. Pero kahit sa gabi ay malala ito kung magwala. Parang hindi ito tinatabla ng pagod. Hirap itong hanapin ang antok nito kahit maghapon naman itong hindi natulog at naglalaro lang. Ipa-check up na kaya natin si Kenji, love. Hindi na normal yung iyak niya na tumatagal ng 2 hanggang 3 oras kapag hindi niya nakukuha yung gusto niya. Sumang-ayon naman si Yuri. Pero nag-alala sila nang malamang kailangan pang i-antigen test ito bago ma-check up. Sa takot na baka bigla na lang mag-positive ang anak at ma-confine ay ipinagpaliban na lang muna nila ang pagpapacheck up nito. Napansin ko lang, love, kapag sobrang iyak ni Kenji, bigla siyang nagiging okay kapag hinahayaan ko lang at hindi pinapansin. Kahit sa parte ng bahay kapag inaalo ko kasi siya habang karga, lalo lang siya nagwawala. Talaga, love? Ang galing naman. Kaya nga Pero alam mo ang nakakapagtaka? Parang may kausap kasi siya madalas na hindi natin nakikita. Naririnig ko doon siya nagsusumbong. Kunot noong tumingin sa kanya si Yuri bago ito napailing. Mukhang hindi ito naniniwala sa kanya. Hindi ka naniniwala sa akin? Love, mabuti pa matulog na tayo, okay? Kinabukasan ay napagpasyahan ni Ken na kausapin ang anak habang naglalaro ito sa sala. Sinakto niyang naroon din si Yuri para marinig nito ang mga isasagot ni Kenji. Kenji, anak, may tanong sana si Daddy. Tumingin naman si Kenji sa kanya at ngumiti. May nakakausap ka pa ba at nakakalaro maliban kay Mami at Daddy? I mean yung may favorite din dun sa kantang na 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 na. Love, ano ba yung sinasabi mo sa bata? Pero tumuro nga si Kenji sa tapat niya habang tumatango. Umuungol pa ito na kagaya ng isang asong kumakanta. Tila ginagaya ni Kenji ang ginagawa ng itinuro nitong kung ano sa harapan niya. Pagkatapos ay humagikik ito at nagpahid sa mukha na parabang nakikiliti ito. Namumuo na ang luha sa mga mata ni Ken pero nagpatuloy siya sa pagtatanong. Pwede mo bang sabihin sa akin kung anong itsura niya? Sa halip na sagutin ay tinanong din siya ng anak kung hindi ba daw niya nakikita yung orange na aso sa tapat niya. Sabay silang napasinghap ni Yuri sa narinig. Imposibleng maalala pa ni Kenji si Kilua samantalang 6 months pa lang ito nang mamatay yun. Idagdag pa na lahat ng bagay na nakakapagpaalala kay Kilua ay tinago na niya sa pag-asang makakatulong yon sa pag-move on nilang mag-asawa. Tuluyan ang tumulo ang luha sa mga mata ni Ken. Asong orange? Tama ka, anak. Alam mo ba ang pangalan niya? Pero umiling lang si Kenji. Siya si Kilua. Binabantayan ka ba niya palagi? Umuo si Kenji at kinwento pa kung paano sila nito naglalaro. Talaga, baby? Wait lang May gagawin ako tapos sabihin mo kung anong gagawin ni Kilua, okay? Tumango si Kenji at ngumiti pa. Pumalakpak si Ken ng 3 beses.
Nakita niyang nanlaki mga mata ng anak at napahawak pa ito sa bibig bago humagikik at nagpapapadyak. Papaano'y tumakbo daw sa gawin niya yung aso at masayang tumingin sa kanya. Mukhang nagsasabi ng totoo ang kanyang anak. Bigla ay naramdaman niya ang kagustuhang yakapin si Kilua pero hindi niya ito makita. Muling nanariwa ang pagkasabik na matagal na niyang itinatago sa puso niya. Kilua, narito ko ba talaga? Yakapin mo naman ako, buddy, oh. Muling nagsalita si Kenji na nasa tapat lang naman daw niya si Kilua. Dito ka na ulit sa kandungan ko matulog. Sige na, please. Miss na talaga kita, buddy. Tinapik niya pa ang mga hita habang bumubuhos ang luha sa kanyang mga mata. Hanggang sa umiyak na din si Kenji. Puno ng pagtataka ang nanginginig nitong boses. Nagtanong pa ito kung bakit siya umiiyak. Shh! Hayaan lang natin ang daddy, anak. Nang hindi niya na makayanan ng labis na emosyon ay tumayo na siya at nagpunta sa kusina. Doon niya pinakawala ng lahat ng emosyong kinikimkim niya lang sa loob ng mahabang panahon. Napaupo pa siya sa lapag habang marahang kinakabog ang dibdib. Nagsisimula na kasi yung manikip dahil sa matindi niyang pag-iyak. Hindi na nga siguro mawawala ang sakit lalo't hanggang ngayon ay hindi niya alam ang dahilan kung bakit ito pinatay at kung sino ang may gawa noon. Patawarin mo ako, buddy. Wala akong magawa para bigyan ka ng hustisya. Sa dami ng nagawa mo para sa akin, ito lang hindi ko pa maibigay. Patawarin mo ako, buddy. Hindi alam ni Ken kung gaano katagal siyang nakaupo sa lapag at umiiyak. Nakayukyok na siya sa dalawa niyang tuhod nang may maramdaman siyang parang kiliti sa bandang pisngi niya. Kaling tulad yun ng ginagawang pagdila ni Kilua sa pisngi niya noong sa tuwing malulungkot siya. Kilua, ikaw ba yan, buddy? Agad siyang napatayo at naghanap. Hindi niya masabi kung imahinasyon niya lang ba yun o totoo. Ayaw niya namang magmukhang nawawala na sa katinoan lalo pa nang makita niya ang kanyang lolo Simon. Nasa bukana ito ng pintuan papasok sa kusina at malungkot lang na nakamasid sa kanya habang nasa wheelchair. Lo, kanina ka pa ba dyan? Totoo ang nararamdaman mo, Apo. Napakunot noo siya at manghang napatitig dito. Paano niyo po nasabi at nalaman? Hindi ka pa rin iniiwan ng alaga mo, Ken. Naririto lang siya. Patuloy na ginagawa ang mga nakasanayan niyang gawin. Lalo na kay Kenji. Totoo po ba lo ang sinasabi ninyo? Tumango ito at itinulak ang sariling wheelchair palapit sa bakanting bahagi ng kusina. Doon ay may kinapa ito sa ere na parang may hinahaplos doon. Ayoko na sanang sabihin pa sa iyo ang tungkol dito dahil alam kong hindi makakatulong sa inyo ni Yuri. Pero sadyang malakas ang pakiramdam mo. Alam mo na naririto pa din si Kilua. Hindi na yata mauubos ang luha niya ng mga sandaling yon. Lumapit siya sa lugar kung saan humahaplos ang kamay ng lolo niya at lumuhod doon. Pwede ka na magpahinga, buddy. Sige na. Kaya ko na to. Maraming salamat, ha. Dahil hindi mo kami iniwan. Lalo na si Kenji. Sa palagay ko, hindi pa siya willing na iwang kayo, Ken. Hindi ko alam kung dahil mahal na mahal niya kayo o dahil nakikita niyang nasasaktan ka pa. Pwede ding dahil hindi pa nahuhuli ang may gawa ng pagkakamali sa kanya. Napayuko si Ken at napahagulgol na naman.
Nasasaktan siya sa katotohanang ilang taon na ang nakalipas pero naroon pa din pala si Kilua at binabantayan sila. Samantalang siya ay pinipilit na itong kalimutan. Maging yung mga alaala niya dito, mapagamit man o larawan ay itinago niya na rin. Sorry. Sorry, buddy. Naramdaman niya pa ang paglapit ng lolo niya sa kanya. Maraan siya nitong tinapik sa likuran. Hinayaan naman siya nito hanggang sa gumaan na ang pakiramdam niya. Okay na ba ang pakiramdam mo, love? Tumango lang si Ken at nahiga na. Mugto ang mga mata niya pero kahit papaano ay parang may nawalang nakadagan sa dibdib niya na matagal nang naroon. Nang gabing yon ay naging laman ng panaginip ni Ken si Kilua. Pero para lang yung throwback memories nila sa park. Ang kaibahan nga lang ay kasama nila doon si Kenji. Nang magising siya kinabukasan ay maayos na ang pakiramdam niya. Parang mas naging comforting pa nga na alam niyang nasa paligid lang ang kaluluwa ni Kilua. Tanggap niya na ayaw pa silang iwan nito. Sa ngayon ay ini-enjoy na lang niya muna ang presensya nito. Oh, kumusta ang check-up ng apo ko? Hindi po masyado maganda, Lo eh. Bakit? Nasaan nga pala mag-ina mo? Iniwan ko na po muna sila sa magiging therapist ni Kenji, Lo. May kailangan lang po akong kuhain eh. Ano bang resulta ng check-up at kailangan ng therapist? Nabalian ba si Kenji? Kahit papaano ay napangiti si Ken sa narinig. 5 taon na ang kanyang anak at kahit papaano ay lumuwag na din ang lockdown. Nakapagpa-check up na din sila. Hindi po physical therapist, Lo. Behavioral expert po ang therapist niya kasi may ADHD po si Kenji eh. ADHD? Ano ba yon? Wag niyo na pong isipin yun, Lo. Marami lang po talagang imbak na energy si Kenji sa katawan. Pinagaan niya din ang pagsasalita nang sa ganon ay hindi na mag-alala pa ang kanyang lolo. Ngumiti naman ito at tumango. Kaya nga malakas ang batang yon, hindi napapagod. Nangiti na din siya at kinuha na yung kailangan nilang papel ni Kenji. Nang bumalik sila ng gabing yon ay nagwala na naman ng kanyang anak. Tapos na kasi ang screen time nito kaya na-trigger na namang umiyak ng umiyak. Ipinagbawal muna kasi sa anak ang labis na paggamit ng gadgets. Mukhang wala si Kilua para patigilin siya. Bulong niya. Nang maisipan niyang pumalakpak ng 3 beses, ilang saglit pa ay nanahimik na si Kenji sa pagwawala. Napalitan na yon ng mahinang hagikik hanggang sa naglaro na ito ng tuluyan. Lalo lang siyang nakumbinsi na naroon nga si Kilua sa bahay nila. May kung anong tuwa ang kumiliti sa puso niya. Sa unang pagkakataon matapos mawala si Kilua ay nagkaroon ulit siya ng tapang na kantahin yung paborito nilang kanta. Narinig niya pang sumasabay sa kanya si Kenji kahit bubulol-bulol ito. Nakakatuwa naman kayo mag-ama at sa singing pa pala kayo magkakasundo. Paborito po namin ni Kilua yung kantang yun, Lo. Paborito din daw po ni Kenji. Ang ganda ng harmony niyong mag-ama. Sige na, ipagpatuloy niyo na yan para makatulog ako ng mahimbing. Natigil lang sila ng oras na ng pagkain. Bago natulog ng gabing yun ay sinamahan pa ni Ken ang anak sa kwarto nito. Didiretso kasi siya sa duty niya pagkatapos niya itong patulugin. Kinabukasan ay nagising si Ken sa malakas na pagyugyog ni Yuri. Dahil halos umaga na ng matulog ay talagang ayaw pa dumilat ng mga mata niya. Love, gising! Gising! Oh, bakit? Kakatulog ko lang, Love eh. Si Kenji! Kasunod noon ay narinig niya na ang paggaralgal ng tinig nito. Doon lang siya tuluyang napatayo.
Si Kenji? Bakit? Ano nangyari sa kanya? Nawawala siya. Napalunok pa si Ken. Iniisip kung tama ba yung narinig niya o naghahalusinasyon lang siya dahil sa labis na puyat. Para kasing natroma na din siya sa salitang nawawala. Pero lalo lang napayak si Yuri. Humahagulgol na ito. Nakaramdam na matinding takot si Ken pero alerto siyang tumayo at naghanap. Sa labas ng bahay ay natagpuan niya ang kanyang lolo maging ito ay umiiyak. Lo, ano pong nangyari? Patawarin mo ko, Ken. Hindi ko napansin na nakalabas siya. Ipinagkatiwala sa akin ni Yuri si Kenji dahil mamamalengke daw siya. Pero nanood ako ng TV. Yung nurse ko naman ay kumuha ng gamot ko. Hindi ko nabantayan ang apo ko. Napasulyap si Ken sa bukas na pintuan. Muling bumalik sa kanya yung oras na nawawala si Kilua. Sandaling parang huminto ang mundo ni Ken. Hindi ito maaari. Nanginginig ang mga tuhod niya sa takot. Bigla na lang niyang nakita yung sako na puno ng dugo. Tuluyan na siyang napasalampak sa lapag at nasa bunutan ng sarili. Hindi siya mamamatay. Kenji, anak ko! Hindi alam ni Ken kung gaano katagal siya sa ganoong pwesto. Namalayan na lamang niya na may mga pulis na doon. May nakapag-report na pala tungkol sa isang itim na van na walang plate number. Doon daw pumasok yung taong lalaking galing sa bakuran nila at may dala kay Kenji. Ano daw itsura nung kumuha sa anak ko, sir? Walang nakakilala. Hindi daw taga dito eh. Anong gagawin natin ngayon, sir? Baka napaano na yung anak ko? Huwag kayo mag-alala, Mr. Bautista. Maaari siguro nating panoorin ang CCTV na nasa tapat ng bakuran nyo. Baka makilala nyo yung kumuha. Saka palang naalala ni Ken na may CCTV na nga pala sila. Pero sa cellphone lang yon ni Yuri nakakonekta. Nagpakabit sila noon matapos mawala si Kilua. Sakto naman bumaba si Yuri mula sa kwarto nila. Mugto ang mga mata nito. Hawak niya sa nanginginig na kamay ang cellphone. Love, I'm sorry. Makahulugong wika nito saka inabot sa kanya yung cellphone. Nagkatinginan ng pulis at si Ken bago nila sabay na pinanood ang recorded video sa CCTV. Nangunot ang noo ni Ken at halos magtangis ang bagang niya nang makilala kung sino ang tumangay sa anak niya. Si Renzo? Teka, ito yung best friend mo, hindi ba? Akala ko ba nasa Canada na yan? Pero yumuko lang si Yuri saka umakyat sa kwarto nila. Sandali lang ho, sir, ha? Sige. Pumunta na lang kayo sa istasyon para mag-report. Doon na lang ako maghihintay. Mabuti pang hapo. Salamat sa mabilis na pagresponde, sir. Habang paakyat ay hindi niya mapigilang kabahan. Marahil ay may kung anong itinatago si Yuri sa kanya na ngayon ay sasabihin na nito. Yun ang nararamdaman niya at hindi siya handa doon. At tama nga ang hinala niya. Umamin si Yuri na hindi lang niya best friend si Renzo. Naging sila nito pero naghiwalay din dahil naging masyadong manipulative ang lalaki. Saka nakilala ni Ken si Yuri at agad na sinagot. Bago daw mawala si Kenji ay ilang beses na siyang pinipilit ni Renzo na makipagkita dito pero tumatanggi daw si Yuri. Bakit ngayon mo lang sinabi sa akin to? Sana mas naging maingat tayo, lalo na ako. Sana mas naprotektahan ko kayo. Yumuko lang si Yuri at umiyak. Wala naman siyang nagawa kung hindi ang kabigin nito at yakapin. Sige, Tana. Hahanapin natin si Kenji at pagbabayarin si Renzo sa ginawa niyang ito sa pamilya natin. Nang hapon na yon ay agad pumunta si Ken sa police station at ipinaalam sa mga ito ang ipinagtapat sa kanya ng asawa. Ipinakita niya din ang screenshot ng mga chat ni Renzo kay Yuri at pagbabanta. May naisip kaming paraan para mas mapadali ang pagdakip sa taong kumuha sa inyong anak. Pero
Kailangan namin ng kooperasyon ninyo, lalo na ang misis ninyo. Napakunot noon si Ken. Gayunpaman ay patuloy siyang nakinig. Ano hong may tutulong namin, sir? Kung saan mas mapapabilis ang pagbawi sa anak ko, gawin natin. Kung ganon, kakailanganin namin ang presensya ni Ma'am Yuri. Agad na tinawagan ni Ken ang asawa at pinapunta sa istasyon. Iniwan niya ito sa bahay para hindi na sana madamay sa stress kahit nagpipilit itong sumama. Sigurado ka ba na kaya mo tong gawin? Desididong tumango si Yuri. Nasa mukha niya ang pinaghalong pag-aalala at galit. Matapos siyang bigyan ng instructions ng mga pulis ay nagsimula na sila sa mga dapat gawin. Nakahanda na ang lahat ng gagamitin para matrace kung nasaan si Renzo, kaya naman oras na para tawagan ito. Hindi mapigilan ni Ken ang kabahan at nervyusin. Hindi niya alam kung ano ang magiging reaksyon sa magiging pag-uusap ng dalawa. Hello? Sinasabi ko na nga ba tatawag ka rin, mahal ko? Ibalik mo ang anak ko. Bakit pa? Sumama ka na sa akin at aalis na tayo. Lalayo tayo sa asawa mo. Nang mag-thumbs up na ang isa sa mga pulis ay hudyat na yon para tapusin ang usapan. Nakuha na ang eksaktong lokasyon nito pero hindi agad yon tinapos ni Yuri. Tinanong pa nito kung saan sila magkikita at siniguro na isasama ang anak nila. Yun ay para bilhin ng oras na baka umalis pa ito sa kinaroroonan nito ngayon. Ayos na sir, lalakad na kami. Sige, sasama ho ako. Ako din. Pero, sir, misis, delikado po ito. Nakahanda ho ba kayo sa posibleng mangyari? Tumango ako habang si Yuri naman ay matigas ang paninindigan na kailangan ay kasama siya. Wala siyang makitang takot sa mga mata ng asawa. Mga 30 minutes din ang biyahe. Sa bawat paglakad ng oras ay palakas ng palakas ang kaba sa dibdib ni Ken. Hanggang sa marating nila ang abandonadong building kung saan na-trace ang tawag kanina. Agad na nagiwahiwalay ang mga pulis. Ganon din sila ni Yuri. Umakyat ang asawa niya sa ikalawang palapag habang sa ibaba naman siya naghanap. Kenji! Anak! Kenji, kung naririnig mo ang daddy, magsalita ka! Pero walang tugon. Sa halip ay isang itim na aso ang nakita niya. Nagtatatahol ito sa kanya bago tumakbo. Hindi alam ni Ken kung papaano pero parang may connection siya sa aso. Sinundan niya ito ng walang pag-aalinlangan. Nakailang liko pa sila bago niya matagpuan ang anak na masayang naglalaro kasama yung aso. Kenji, anak! Yung hagikik nito tuwing may kalaro sa bahay nila at yung tawa nito doon ay walang pinagkaiba. Nga lang doon ay may aso talaga itong kalaro. Anak ko, salamat at ligtas ka! Mabilis siyang lumapit sa anak at kinarga ito. Nang tingnan siya ng aso ay parang nakilala niya ito sa mga mata. Ganun na ganun siya kung titigan ni Kilua noon. Kilua? Ikaw ba yan? Pero mabilis na din itong tumakbo paalis. Napusubsob siya sa katawan ng anak habang karga ito. Pakiramdam niya hanggang sa mga sandaling yon ay pinoprotektahan ni Kilua si Kenji. Nang aalis na din sana sila ay sakalang niya napansin ng nakabulagtang lalaki di kalayuan sa pwesto nila. Mabilis siyang lumapit dito. Nagtangis ang bagang niya nang makitang humihinga pa pala ito. Chief! Yuri! Nakita ko na si Kenji! Chief! Yuri! Ilang sandali pa ay dumating na ang asawa niya at ang mga pulis. Nakita ng mga itong nakahandusay si Renzo. May dugong lumalabas sa ulo nito bagamat may hininga pa naman. Nagdududa siyang tiningnan ng kasama nilang police captain pero umiling siya. Inabutan ko na siyang ganyan, Chief. Ang totoo ay bawal ang manakit. Pero kung ako, baka hindi lang ganito ang abuti ng isang ito.
Saka siya lumapit kay Renzo at maras itong pinadapa bago nilagyan ng posas. Doon na rin ito nagising. Halatang wala ito sa wisyo kahit nakadilat na. Marahil ay dahil sa tama nito sa ulo na maging siya ay hindi alam kung saan nanggaling. Sa daan pa lang ay nilapatan na ito ng paunang lunas. Nang makarating sa istasyon ay agad itong dinala sa interrogation room kasama ang Chief of Police. Sina Yuri at Ken ay nasa labas lang nakikinig. Bakit mo kinidnap ang anak ni na Mr. and Mrs. Bautista? Kinuha ko lang kung anong sa akin, Chief. Anong ibig mo sabihin? Na anak mo ang batang yon? Pero ngumisi lang si Renzo saka umiling. Maayos na ang kalagayan nito pero mukhang sa utak naman nagkaroon ng problema. Inagaw ng Ken na yon ang pinakamamahal ko. Ang pinakamahalagang tao sa buhay ko. Kaya dapat lang na kuhain ko din ang sa kanya. Tama naman, di ba, Chief? Amanos na kami. Kaya lang, nabawi niya yung bata eh. Pesting aso yun. Akala ko patay na eh. Dinuro ko na ulo nun ah. Bakit buhay pa? Anong aso? Yung aso nung Ken. Yun ang una kong kinuha sa kanya eh, Chief. Huwag ka maingay ah. Wala pa kasing nakakaalam ng ginawa ko hanggang ngayon eh. Ito ba yung golden retriever na tinapon mo sa tulay? Tumpak! Ang galing mo naman, Chief. Pero paano nangyari yun? Kung patay na yung aso, sino yung kasama ng bata kanina? Leche! Bigla akong dinambay kaya natumba ako at tumama sa matigas na bagay itong ulo ko. Buhay pa ba yung aso, Chief? Hindi. Matagal nang patay. Di ba pinatay mo nga? Oo nga eh. Tsaka, sayang. Hindi ko nakita yung reaksyon ng Ken. Siguradong umiiyak yun na matindi. Yung iyak na parang baby. Uha! 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 Sa labas ay halos manginig naman si Ken sa galit. Kuyom na kuyom ang kamao niya at kating-kati na siyang sakta ng lalaki. Kung alam niya lang na ito rin pala ang pumatay kay Kilua, baka sa abandonadong building pa lang ay pinatay na niya ito. Paniwalang paniwala sila na naka-move on na ako. Inimbita pa nga ako sa kasal nila eh, Chief. Akala yata ng Ken na yun eh, habang buhay na masaya ang buhay niya. Hindi niya yata kilala yung binangga niya. Bakit? May plano ka pa rin bang magiganti niyan? Hindi na muna. Magpapalipas na lang muna ako ng ilang taon. Kapag masaya na siya ulit, saka ako na lang ulit guguluhin yung buhay niya. Ganun ba? Maigit nagiging tapat ka. Makakatulong yan sa amin. Ha? May tiwala ako sa iyo, Chief eh. Alam kong close tayo. Magkano ba? Sa pagkakataong yun ay tumayo na si Chief sa kinauupuan nito at bigla na lang sinuntok sa mukha si Renzo. Lumabas na din ito ng interrogation room at hinayaan si Ken na pumasok doon. Pinigil man ni Yuri ay hindi napigilan ni Ken ang sarili na pagsusuntukin si Renzo sa mukha. Dahil nakaposas kaya hindi nito magawang gumanti. Ang gusto niya ay gawin din dito ang ginawa nito kay Kilua. Hayop ka! Babasagin ko din ang bungo mo! Papatayin kita, demonyo ka! Pero bago niya pa mapuruan si Renzo ay may umawat na sa kanya. Agad siyang inilayo ng mga pulis doon at muling isinara ang kwarto. Mamatay ka na, Renzo! Mamatay ka na! Halos mapatit ang litid niya sa labis na galit. Hindi imposibleng mapatay niya talaga ang lalaki kung walang pipigil sa kanya. Wala siyang naririnig na kung ano sa mga sandaling yon. Dugo ang mukha ni Kilua lang ang pabalik-balik na nagpa-flashback sa utak niya nang abutan niya itong wala ng buhay. Hoy! Bawal tong ginawa niyo! Kakasuhan ko kayong lahat! I will call my lawyer and sue you all! Mr. Bautista, kumalma ka na. Pabibigyan mo na ng hustisya ang alaga mo. Sisiguruhin ko sa iyo na patong-patong na kasong isasampa natin sa lalaking yan hanggang sa hindi na siya payagang makapag-bail.
isama mo pa yung pagtatangka niyang suhulan ako kanina. Inabutan siya ng tubig ni Yuri. Pinilit naman ni Ken kumalma kahit ang totoo ay nagpupuyos pa din ang dibdib niya. Pag-uwi ay saka palang naramdaman ni Ken ang sakit ng mga kamao niya. Magayon at sugat-sugat din. Nakangiting muka ng lolo Simon niya ang sumalubong sa kanya kaya lalong nabawasan ang bigat na nararamdaman niya. Babalikan ko yung asong nagligtas kay Kenji. Gusto mo bang sumama? Masaya namang tumango si Yuri sa kanya. Isang buwan na matapos ang nangyaring kidnapping, naikulong na din si Renzo at hindi ito pinayagang makapagpiyansa. Habang nasa daan papunta sa abandonadong building ay ipinagtatanong na din nila Yuri at Ken yung aso. May nakapagsabing sa building ngayon naglalagi. Hindi naman sila nabigong makita yon. Maamo naman ito at kusa namang sumama sa kanila. Dinala muna nila ito sa isang vet clinic upang mapacheck up. Malinisan at mabigyan na din ng vitamins, mga bakuna at anti-rabies. Yan na ba ang bago niyong aalagaan, Apo? Opo, Lo. Siya nga po pala si Gon. Gon? Aba yung kaibigang matalik ni Kilua sa Hunter x Hunter? Alam niyo yung palabas na yun, Lo? Eh di ba, ako nga ang nagpangalan kay Kilua dahil alam kong favorite mo yon. Ah, oo nga pala. Mukhang mas mauna pa akong maging makakalimutin kaysa sa inyo ah. Wala talaga kayong kupas, Lo. Tatanda ang balat ko't katawan pero hindi ito. Tinuro pa nito ang sentido at puso. Nangiti naman si Ken at nagpaalam ng ipapasok sa loob ng bahay si Gon. Sa pintuan pa lang ay nakaabang na sa kanya si Kenji. Sobrang laki ng mga ngiti nito sa labi habang ang mga mata ay nakatuon sa dala niyang aso. O anak, idagdag mo siya sa magiging kaibigan mo ha. Aalagaan ka din niya at poprotektahan. Masaya namang tumango si Kenji. Pero bago ito tuluyang pumasok sa loob ay may sinabi itong umantig sa puso niya. Umalis na daw si Kilua bago pa sila dumating ni Yuri. Masaya daw itong tumakbo palayo at hindi na bumalik simula noon. Namalayan na lang ni Ken na tumutulo na naman ang luha niya. Ngayon ay batid niya na ang dahilan kung bakit hindi siya nito iniwan. Hindi yun dahil sa hindi pa nito nakakamit ang hustisya. Marahil ay alam ni Kilua na hindi niya pa ito kayang palitan sa buhay niya. Ngayon na may kapalit ka na, pwede ka na magpahinga ng tuluyan, buddy. Run free dyan sa better place natin ha. Hintayin mo ko at maglalaro tayo ng walang kapaguran. Ika-20th birthday ni Ken nang bisitahin nila ang puntod ni Kilua. Kasama na nila noon si Gon na tahimik lang na humimlay sa ibabaw ng puntod nito. Nasa maayos na siyang kalagayan. Makakapagpahinga na siya ng payapa. Tama po kayo, Lo. Wala nang mananakit sa kanya doon. Sana ay hintayin niya ako at makilala pa sa oras na handa na akong makasama siya. Sa usaping yan, ako ang mauunang makasama siya, Apo. Gagawa ka pa ng maraming alaala kasama ng pamilya mo at si Gon. Matagal ka pang mabubuhay. Nabigla man sa narinig ay ngumiti pa rin si Ken. Napagtanto niya na hindi sa kamatayan natatapos ang buhay, mapatao man o hayop. Ang totoo ay umpisa na naman ito ng panibagong yugto. Yugto ng panibagong buhay na bagamat naiiba na sa mundo ng taong iniwan mo sa lupa, mapag-iisa pa din kayo ng mga alaalang itinatak nyo sa isip at puso ng isa't isa. Higit sa lahat, ang walang kapantay na pagmamahal. Wakas!